Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 4071-4085. Kabanata 4071. Umalis. Sigaw ni James. Parang kumukulog ang boses niya. Maging si Degas ay natigilan sa kanyang sigaw. Pagkaraan ng ilang segundo, sumagot si Degas, mag-iingat ka. Nawala agad sa paningin si Degas matapos ipaalala kay James. Agad siyang hinabol ng mga powerhouse ng Hopeless City. Gayunpaman, pinutol ni James ang Malevolent Sword, at hindi mabilang na sword energies ang nabuo upang bumuo ng sword net. Pansamantalang tinatakan ng lambat ng espada ang paligid. Ilang quasi-Akmins ang nagtulungan at halos agad na nabasag ang kanyang sword energies. Noon, umalis na si Degas sa Soul Realm at pumasok sa Chaos. Sapat na ang panatilihin ka rito. Humarap si Tobias sa harapan ni James at saglit siyang iniskan. Saglit niyang pinagmasdan si James ngunit hindi nagmamadaling kumilos. Nagtataka siyang tumingin kay James at nagtanong, kailan nagkaroon ng powerhouse ang human race na umabot na sa ikapitong yugto ng Omniscience Path. Sa sandaling iyon, lumitaw ang iba pang mga powerhouse sa paligid. James at kinubkob siya. Naramdaman din ni James na may nabuong porma sayon sa paligid ng Hopeless City at tinatakan ang nakapalibot na espasyo. Matapos maramdaman ang porma sayon, sumimangot si James, at naging solemna ang kanyang ekspresyon. Mahihirapan akong tumakas ngayon. Huminga ng malalim si James, kinuyam ang Malevolent Sword, at i-activate ang 7th stage ng kanyang Omniscience Path. Ang kanyang blood energy ay kumulo na parang kumukulong tubig, at isang mahiwagang puwersa ang tumagos sa kanyang buong katawan. Umabot agad sa peak ang aura ni James. Isang matatag na resolusyon na lumaban ang bumangon sa kanyang puso. Ang Omniscience Path ay isang natatanging cultivation system ng human race. Tinawag din itong battle rank. Kung mas malakas ang kinakaharap ng kalaban, mas malaki ang potensyal na maaaring pasiglahin ng isa sa panahon ng labanan. Sumigaw si Tobias, atake. Sa sandaling umalangaw-ngaw ang kanyang boses, maraming powerhouse sa paligid niya ang sabay-sabay na sumugod kay James. Ilang saglit lang ay napapaligiran na si James ng ilang kalaban na naglalazlaz sa kanya. Ang iba ay umatake gamit ang mga espada, ang iba ay may mga sibat, at ang iba ay may mga kutsilyo. Sabay-sabay na nag-zoom in sa kanya ang lahat ng uri ng armas. Casual na ikinaway ni James ang kanyang kamay at mabilis na inilabas ang kanyang sandata. Mabilis niyang nilaslas ang kanyang espada at hinaranggan ang sunod-sunod na pag-atake. Agad namang nabigla ang mga umatake. Naramdaman ni James ang isang kapangyarihang ahas sa pamamagitan ng kanyang espada at sa kanyang braso, na tumagos sa kanyang buong katawan. Maraming puwersa ang pumasok sa kanyang katawan. Hindi napigilan ang kanyang naghuhumindig na blood energy, iniluwan niya ang isang subo. Dugo. Sa isang one-on-one na labanan, mas malakas si James kaysa sa isang quasi-Akmin. Gayunpaman, nahaharap siya sa maraming kalaban at nahulog sa isang dahado. Naapektuhan si James ng paghaharap, ngunit gayon din ang mga powerhouse ng Soul Race. Namutla lahat ng mukha nila pagkatapos ng impact. Matapos itaboy ni James ang mga powerhouse, kumilos si Tobias. Naramdaman ni James ang isang anino na dumaan sa kanya. Sa susunod na sandali, si Tobias ay nasa likuran na niya, itinutulak ang kanyang palad pasulong. Napakabilis niya. Nagulat si James. Si James ay bihasa sa iba't ibang path at pinagkadalubhasaan ang space and time path. Gayunpaman, ang bilis ni Tobias ay nalampasan ang oras at espasyo. Sa sobrang bilis niya ay hindi nakapag-react si James hanggang sa nataman na siya. Bumagsak siya at tumalsik ang isang bibig ng dugo. Na-overestimate mo ang sarili mo. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Tobias. Tikman mo ang aking espada. Pinatatag ni James ang kanyang sarili at pinakilos ang kapangyarihan ng kanyang iba't ibang landas. Nagsama-sama sila at nagbuhos sa Malevolent Sword. Sa isang matalim na pagliko, nilaslas ni James ang kanyang espada kay Tobias.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4072. Ang swordsmanship ni James ay napakalakas. Ang kanyang sword path ay naglalaman ng hindi mabilang na sword moves. Swoosh! Isang nakasisilaw na sword energy ang lumabas at bumaril kay Tobias. Si Tobias ay kalmadong nag-hover sa hangin at nginisyan, emph. Itinaas niya ang kanyang kamay, at isang kakaibang pattern ang lumitaw mula sa kanyang palad. Isang vortex ang lumitaw sa gitna ng pattern, at ang sword energy ay nilamon. Nawala agad ang sword energy ni James. Iyan ay medyo kamanghamanghang. Mabilis na umatras si James. Gayunpaman, maraming powerhouses ang sumulpot sa kanya. Maraming chaotic treasures ang umindayog sa kanyang direksyon, na nagpakawala ng mga nakakatakot na puwersa. Sa sandaling iyon, hinimok ni James ang kanyang karma power at isinaaktibo ang One for All. Pagkatapos niyang i-activate ang supernatural power, naging kakaiba ang kanyang karma power at agad na na-neutralize ang lahat ng pag-atake ng quasi-Akmins. Sa kabila ng pagkakaroon ng ilang quasi-Akmins bilang mga kalaban, hindi pa rin nasaktan si James. Nagulat si Tobias na nakatingin sa malayo. Hindi ako makapaniwala na nilinang mo pa ang karma power. Si Tobias ay isang Akmin at maaaring agad na makilala ang karma power ni James. Pero, hindi mo pa ito nakakabisado. Muling hamampas si Tobias. Humakbang siya at humarap kay James. Pagkatapos, itinutok niya ang palad niya kay James. Isang nakakatakot na palm print na naglalaman ng mapanirang puwersa na itinulak patungo sa katawan ni James. Nais ni James na gamitin ang One for All para iwaksi ang atake ni Tobias, ngunit tila nawala ang epekto ng kanyang supernatural power. Matapos mabigang i-neutralize ang kapangyarihan ni Tobias, dama po ang print ng palad sa kanyang katawan, na nagpalipad sa kanya. Gayunpaman, hindi siya nasugatan. Agad na naunawaan ni James na ang kanyang supernatural power ay hindi epektibo. Sa katunayan, ito ay dahil ang kanyang kalaban ay masyadong malakas. Kaya, ang One for All ay maaari lamang na neutralisahin ang isang bahagi ng kapangyarihan ni Tobias, at ang natitirang kapangyarihan ay tumama sa kanya. Sa kabutihang palad, naabot niya ang ikapitong yugto ng Omniscience Path, at ang epekto ay hindi nagdulot sa kanya ng nakamamatay na pinsala. Iyan lang ba ang mayroon ka? Lumaki ang kumpiyansa ni James. Hawak niya ang Malevolent Sword, ang kanyang aura na makapangyarihan. Sa pagkakataong ito, si James ang nagkusa na umatake. Nagdilim ang ekspresyon ni Tobias. Ang supernatural na kapangyarihan ni James ay hindi pangkaraniwan dahil maaari nitong i-neutralize ang anumang uri ng kapangyarihan. Siguradong magiging banta ito sa soul race at sa iba pang lahi. Kailangan niyang mamatay. Naglabas ng utos si Tobias, malamig na sumigaw, ay activate ang formation. Sa kanyang utos, agad na isinaaktibo ang proteksyong pormasayon ng Hopeless City. Naramdaman ni James ang malakas na spatial pressure na dumudurog sa kanya. Hindi komportable ang kanyang dibdib, at ang kanyang kapangyarihan ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagsasama-sama. Kasabay nito, ang kanyang bilis ay bumagal ng husto. Matapos ma-activate ang pormasayon, tinamaan si James ng 7 hanggang 8 beses. Gayunpaman, ang pisikal na lakas ni James ay nasa quasi-acme rank, kaya kahit isang acmin ay hindi magdudulot sa kanya ng nakamamatay na pinsala. Maaari lamang silang magdulot ng mga panloob na pinsala na may trauma. Magwala, dumilim ang mukha ni James, at nilaslas niya ang Malevolent Sword. Ilang sword energies ang nagkatotoo, na pinilit ang mga quasi-acme na umatras mula sa kanya. Samantala, ipinatawag ni Tobias ang isa sa kanyang mga sandata. Isang larawan ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Isang kakaibang eksena ang lumitaw sa larawan, at isang nakakatakot na puwersa ng pagsipsip ang lumitaw mula rito. Ramdam ni James na hinihila ang kanyang katawan sa larawan. Buong lakas siyang lumaban at nagmamadaling umatras. Ang lakas ng pagsipsip ng larawan at ang spatial pressure mula sa formation ay nagdulot ng makabuluhang pagbaba ng bilis ng paggalaw ni James. Biglang naglabas ng iba't ibang atake ang pormasayon. Ilang mga kidlat ang lumitaw mula sa manipis na hangin at walang awang binaril kay James. Ang Soul Race ay nag-set up ng malaking protective formation para maubos kahit isang quasi-acmin hanggang mamatay. Ang pisikal na lakas ni James ay nasa quasi-acme rank,
ngunit siya ay struggling upang labanan ang mga pag-atake ng formation. Di nagtagal pagkatapos magsimulang salakayin siya ng pormasayon, pinaso ng kidlat ang kanyang balat at nalaslas ang kanyang laman. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4073. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang ilang blade sa loob ng formation at nagbigay ng nakamamatay na suntok kay James. Nasugatan na naman si James. Galit na galit siyang nagmura, "Damn it." Alam niyang ang lugar na ito ang magiging libingan niya kung ipagpapatuloy niya ang pakikipaglaban. Sa sandaling iyon, naisipan niyang tumakas sa larangan ng digmaan. Hinimok niya ang lahat ng kanyang lakas, itinaas ang kanyang espada sa langit, at sumugod na parang dart para basagin ang pormasayon at lisanin ang Hopeless City. Nang malapit na siya sa hangganan ng pormasayon, ilang mahiwagang salita at pattern ang lumitaw sa kanyang harapan. Itinusok niya ang kanyang tailback sa kanila, at nagkawatak-watek sila na parang mga alon ng tubig. Na-neutralize kaagad ang kapangyarihan ni James. Anong kakaibang pormasayon? Naduraj ang puso ni James. Alam niyang mahirap ang pagsira at pag-alis sa pormasayon gamit ang sarili niyang lakas. Ang tanging pagpipilian niya upang makatakas ay ang pag-aralan ang mga inscription ng pormasayon at iwaksi ang mga ito. Sa kabutihang palad, natutunan niya ang malalim na formation inscriptions mula kay Soren, kaya hindi magiging mahirap ang pagsira sa formation. Maaari niyang masira ang pormasayon at umalis kung magpupumilit siya sa pakikipaglaban ng mas matagal. Muling bumaril si James, paulit-ulit na inaatake ang formation. Sa pag-atake niya sa formation, pinag-aralan niya ang mga pagbabago sa formation inscriptions. Ilang quasi-acmins ang bumasa sa kanya sa panahong ito, ngunit na-neutralize ni James ang kanilang mga pag-atake. Hinimok ni James ang one for all, kahit na-neutralisahin ang kapangyarihan ng formation. Ngayon, ang tanging taong makakasakit kay James ay si Tobias. Ipinatawag ni Tobias ang kanyang soul refining painting, na gustong matrap si James sa loob nito para pinuhin siya. Gayunpaman, nilabanan ni James ang lakas ng pagsipsip ng soul refining painting sa kanyang napakalakas. Ano ang isang matigas na tao? Galit na galit si Tobias. Hindi na siya nagtimpi at pinilit ang buong lakas. Nagpaikot-ikot si Tobias sa katawan ni James at patuloy na naglulunsad ng mga pag-atake. Ang bilis ng kanyang paggalaw ay napakabilis, at nakikita lamang ni James ang kanyang mga after images. Si Tobias ay patuloy na umiikot kay James, at sinasaktan niya si James sa tuwing siya ay lilito. Sa maikling sandali lang, libu-libong beses na sinaktan si James. Si James ay napinsala sa tuwing siya ay tinamaan. Matapos magtamo ng ilang mga pinsala, si James ay dumanas ng matinding trauma. Ang lakas ng isang acmin sigurado ay nakakatakot. Huminga ng malalim si James. Napagtanto ni James kung gaano kalakas ang isang acmin. Habang nakikipaglaban, sinubukan din ni James na i-decipher ang mga pagbabago sa formation inscriptions. Inactivate ni James ang kanyang time path H's power. Bagamat nagpapatuloy ang laban, napag-aralan ni James ang pormasayon ng mahabang panahon dahil sa kanyang time path H's power. Ang labanan ay tumagal ng kalahating araw bago niya sinira ang pormasayon. Maraming mga powerhouse ang nagdulot sa kanya ng mapangwasak na suntok sa nakalipas na 12 oras. Sa pagdaragdag ng isang amsyan sa larangan ng digmaan, siya ay natatakpan ng mga pinsala. Kung hindi dahil naabot na niya ang ikapitong yugto ng Omniscience Path, na nagbibigay sa kanya ng walang kapantay na pisikal na lakas, hinding-hindi niya magagawang magpumilit ng ganoon katagal sa ilalim ng pagkubkob ng napakaraming powerhouse. Haha, ang saya. Sa larangan ng digmaan, nagkalat ang buhok ni James, at puno siya ng mga pinsala. Gayunpaman, napakalakas pa rin ng kanyang aura. Magkikita pa tayo. Nag-iwan ng ilang salita si James at mabilis na tumakbo patungo sa hangganan ng formation. Agad siyang lumitaw sa hangganan ng pormasayon at casual na ikanaway ang kanyang kamay. Lumitaw mula sa kanyang palad ang mga mahiwagang inscription. Ang mga inscription ay lumubog sa pormasayon at agad na nagbukas ng isang daanan palabas. Dumaan siya sa formation at nawala sa Hopeless City. Sumunod ka sa kanya. Utos agad ni Hachan. Malungkot at nakakatakot ang ekspresyon ni Tobias. Saway niya, "Stop it. Gusto mo bang sumugod sa kamatayan?" Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 4074. Elder, pakakawalan na lang ba natin siya? Nabigo si Hachan. Ano pa ba ang magagawa natin? Matagal na natin siyang nakulong sa Pormasayon at inipon ang kapangyarihan ng buong Hopeless City para subukang patayin siya. Kung hahabulin natin siya palabas ng Soul Realm, hindi lang natin siya mapapaslang, ngunit maaari tayong magdusa ng malaking casualty. Galit na galit si Tobias. Bukod dito, sinulyapan niya ang mga powerhouse na naruroon at malamig na sinabi, na deactivate niya ang aming formation at umalis. Sino ang nag-leak ng impormasyon tungkol sa formation inscription sa kanya? Ang bagay na ito ay kailangang maimbestigahan ng mahigpit. Kung sino ang may pananagutan dito ay papatayin ng walang awa. Nag-uulat, sa sandaling iyon, lumitaw ang isang gwardya mula sa Mount Karsleg at lumuhad sa lupa. Tinanong ni Hachan, ano ito? Nanginginig na sinabi ng gwardya, na iligtas na ang mga bilanggo sa piitan. Ano? Nagulat si Hachan at mabilis na tumakbo patungo sa piitan. Pagdating sa piitan, napagtanto niyang hindi nasira ang Pormasayon. Binuksan niya ang Pormasayon at pumasok sa piitan, ngunit wala na ang lahat ng mga nilalang nila. Sinundan din siya ni Tobias sa piitan. Nang makita niya ang walang laman na piitan, siya ay galit na galit. Itinaas niya ang kamay at hinampes ang likod ni Hachan. Agad namang natangay si Hachan, at duguan ang likod niya dahil sa impact. Anuman ang kanyang mga pinsala, mabilis na lumuhad si Hachan sa sahig. Hayaan mo akong magpaliwanag, kuya. Wala itong kinalaman sa akin. Huwag kang mag-alala, sisiyasatin kong maigi ang bagay at bibigyan ka ng paliwanag. Sa sandaling iyon, umalis si James sa Soul Realm at nagpakita sa Chaos sa labas ng planeta. Hindi na umalis si Degas at naghihintay sa Chaos. Binibigyang pansin niya ang labanan ni James at nag-aalalang kinubkob siya. Nang kumilos si Tobias, nabalisa siya sa kaligtasan ni James. Magiging guilty siya kapag namatay si James, dahil kasalanan niya iyon. Si James ang unang tao na nakarating sa ikapitong yugto ng Omniscience Path mula nang masira ang Primordial Realm Era. Matapos makitang nakatakas si James sa Soul Realm, mabilis niyang nakipagkita muli kay James. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Degas. Wala namang seryoso. Umalis muna tayo sa lugar na ito. Nag-aalala si James na hahabulin siya ng mga sundalo ng Soul Race at kailangan nilang lumaban muli. Mabilis na umalis ang dalawa patungo sa pinakamalalim na bahagi ng Chaos at sumulong ng mahabang panahon bago tuluyang huminto. Dumating sila sa isang hindi kilalang maliit na mundo ng Greater Realms. Matapos marating ang isang siksik na primordial na kagubatan, umupo si James sa isang lotus na posisyon at hinimok ang kapangyarihan ng landas ng buhay na pagalingin ang kanyang mga sugat. Ang mga panlabas na pinsala ni James ay madaling gamutin. Gayunpaman, ilang beses na siyang sinaktan ni Tobias, at sa pilitan siyang nagpatuloy sa mahabang panahon. Kaya, dumanas siya ng matinding pinsala sa loob, na mangangailangan ng mas maraming oras para makabawi. Kumuha si Degas ng isang healing elixir at ibinigay ito kay James, na nagsasabing, dapat mong ubusin muna itong healing elixir. Tinanggap ni James ang healing elixir at nilunok ito. Matapos inumin ito, naramdaman ni James ang mainit na agos na dumadaloy sa kanyang lalamunan. Isang nakakapreskong alon ang kumalat at nagpalusog sa kanyang nasugatan na katawan. Matagal bago napatatag ni James ang kanyang mga sugat. Upang siya ay ganap na gumaling, kailangan niya ng pahinga. Swoosh! Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4075. Huminga ng malalim si James at tumigil sa paggamot sa kanyang mga sugat. Sa panahong ito, nanatili si Degas sa malapit upang bantayan siya. Ayos ka lang ba? Tanong ni Degas. Bahagyang tumango si James at sinabing, na-stabilize ko na ang mga injuries ko. Kailangan ko lang magpahinga sandali at para makarecover ng buo. Pagkatapos, kinuha ni James ang kanyang imbakan na kayamanan at inilabas ang lahat ng kanyang naligtas mula sa piitan. Nang mapalaya ang mga taong ito, agad na tumulong si Degas sa pagtanggal ng kanilang mga selyo. Nailigtas din ang ilang nilalang mula sa iba't ibang lahi. Tiningnan ni James ang kanilang maingat na mukha, ikanaway ang kanyang kamay, at sinabing, ligtas na kayong lahat. Sige na at umalis na kayo. Salamat, sir. Ako ay lubos na nagpapasalamat. Ang mga nilalang na ito ay mabilis na nagpahayag ng kanilang pasasalamat at umalis sa lugar.
Hindi nagtagal, ang mga tao na lamang mula sa Heaven Eradicating Sect ang naiwan sa kagubatan. Deputy Leader. Mabilis na binati ng mga nasadyap na tao si Degas. Si Cargley naman ay tumingin kay James na nakakunot ang noo. Mahinahong sinabi ni James, sinabi ko na sa iyo na ang hukbo ng Soul Race na sumalakay sa nayon ay walang kinalaman sa akin. Marami akong pinagdaanan at halos mamatay sa Hopeless City para iligtas ang lahat. Tumingin si Degas kay Cargley at nagtanong, may hindi pagkakaunawaan ba? Kung hindi dahil sa binatang ito, hindi sana makakatakas mula sa Hopeless City. Pagkatapos ay tumingin siya kay James at sinabing, hindi ko pa alam ang pangalan mo at kung saan ka nanggaling. Bago pa makapagsalita si James, sumingit si Cargley, James Caden ang pangalan niya. Sinasabi niya na galing siya sa Primordial Realm at siya ang partner ni Madam Thea. Ipinakilala ni Cargley si James. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Degas. Nagmamadali siyang nagtanong, totoo ba? Buhay pa ba si Madam Thea? Tumanggo si James at sinabing, oo. Mabuti pa siya at buhay pa. Ang kanyang clone ay na-reincarnated sa Greater Realms. Dumating ako sa Greater Realms mula sa bago nating universe para samantalahin ang pagkakataong bumangon ang human race. Tumingin si Cargley kay James at sinabing, pumunta siya sa nayon kasama si Dahlia. Pagdating niya, ni-raid ng Soul Race's army ang aming village, nahuli ang lahat. Dumilim ang mukha ni James. Pagkatapos, sinabi niya, nagdaan ako ng maraming problema para iligtas kayong lahat. Lumapit si Degas at sinabing, naniniwala ako kay James. Sumilip siya sa Hopeless City para iligtas kayong lahat. Ligtas niyang nakaalis sa Soul Realm pero nilabanan niya ang Hopeless. Ang mga powerhouse ng lungsod at si Tobias para bigyan ako ng oras para makatakas. Ikinwento ni Degas sa kanila ang sitwasyon ng nakaraang labanan. Kahit na mayroon siyang chaos power, tiyak na hindi siya mula sa Doom Race. Ang Doom ay hindi maaaring pumasok sa ikapitong yugto ng Omniscience Path. Si Degas ang deputy leader ng Heaven Eradicating Sect. Sa kanyang mga salita, nabawi ng lahat ng naruroon ang kanilang tiwala kay James. Pagkatapos, tumingin si Degas sa mahinang Bruce at sinabing, bumalik muna tayo. Matagal nang nakakulong ang lahat sa piitan, at karamihan sa kanila ay nasugatan. Ngayong natanggal na ang kanilang mga selyo, maaari nilang pasiglahin ang kanilang mga kapangyarihan at maglakbay sa chaos. Nakahinga ng maluwag si James. Pagkatapos ng napakaraming pinagdaanan, sa wakas ay maaari na siyang pumunta sa punong tanggapan ng Heaven Eradicating Sect. Magagawa niya ang mga bagay sa Greater Realms ng mas mahusay sa tulong ng Heaven Eradicating Sect. Sa pangunguna ni Degas, sumulong si James sa chaos. Makalipas ang mahabang panahon, nakarating sila sa isang magulong lugar ng chaos. Ang espasyo ng chaos ay napakarahas at puno ng mga black hole. Naglalabasan ang mga magulong puwersa mula sa madilim na mga butas, dahilan upang maging napakagulo ng paligid. Ang ilang maliliit na planeta na kakaporma pa lang ay sinipsip sa madilim na butas. Nagulat si James sa malupit na kapaligiran at hindi naiwasang magtanong, dito ba ang punong tanggapan ng Heaven Eradicating Sect? Walang magawang sinabi ni Degas, pagkatapos ng labanan sa Primordial Realm, lahat ng makapangyarihang tao ay namatay. Ang mga survivors ay walang kakayahang gumawa ng anuman sa Greater Realms. Wala kaming pagpipilian kundi magtago sa mga ganoong mapanganib na lugar. Pagkatapos ng hindi mabilang na taon ng paghahanap, nakakita kami ng medyo ligtas na maliit na mundo sa magulong lugar na ito upang manirahan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4076. Normal para sa medyo maliliit na mundo na ipanganak sa chaos. Sa kabila ng pagiging isang magulong lugar ng chaos, mabubuo pa rin ang maliliit na mundo sa paligid ng lugar. Gayunpaman, matatenggi sila ng marahas na puwersa. Maging ang 9-power macrocosm ancestral gods ay kailangang mag-ingat sa lugar na ito. Kung hindi, ang isa ay madaling mahihila at masipsip sa mga black hole na ito. Gayunpaman, ang Heaven Eradicating Sect ay nagugat sa lugar na ito sa mahabang panahon. Pamilyar sila sa kapaligiran at nakapaghanda na ng ligtas na daanan para maglakbay sa lugar. Pinangunahan ni Degas si James at ang iba pang mga tao sa chaos. Sa daan, nakita ni James ang maraming sirang universo. Matagal nang nalanta ang mga universo na ito at wala ng Empyrean spiritual energy. Kaya,
Sila ay patay na tahimik. Pagkatapos ng mahabang panahon na paglalakbay, ang malupit na kapaligiran ay humupa at naging mas matatag. Sa wakas, pumasok sila sa isang maliit na universo. Ang universo ay mayroon ding ilang mga planeta ngunit nasa mas maliit na sukat. Luminggalinga si James sa paligid at halos tinansya na ito ay halos kasing laki ng Milky Way o baka mas malaki ng kaunti. Ang grupo ay naglakbay sa maliit na universo at lumitaw sa isang planeta. Ang Empyrean spiritual energy ng planeta ay kakaunti kumpara sa isang pangunahing mundo tulad ng Soul Realm. Gayunpaman, ito ay mas malakas kaysa sa universo kung saan nanggaling si James. Ang planeta ay puno ng mga gusali ng tao. Karamihan sa mga nabubuhay na nilalang sa planeta ay mga tao. Ipinakilala ni Degas si James sa planeta, na nagsasabing, ito ang Heaven Eradicating Sect's headquarters, ang tahanan din ng mga tao ng Greater Realm. Sa kasalukuyan, halos 1 bilyong tao ang naninirahan sa planetang ito. Karamihan sa atin ay mga cultivator, ngunit ang kabuuang base ng cultivation dito ay napakababa. Nakikita ko, bahagyang tumango si James. Dinala ni Degas si James sa isang espiritual na bundok, na matatagpuan sa gitna ng planeta. Ito ang kanilang kabisera at tinawag na Mount Heaven. Dinala si James sa pangunahing bulwagan ng isa sa mga pangunahing taluktok at binigyan ng upuan para sa mga marangal na panauhin. Hindi nagtagal pagkatapos niyang maupo, pumasok sa main hall ang isang medyo may edad na lalaki. Mukha siyang 40 taong gulang at nakasuot ng asol na damit. Nakangiti niyang bati sa lahat ng nasa hall. Leader ng sekta. Agad na tumayo si Degas. Sumunod naman ang iba at sabay-sabay na binati ang lalaki, sect leader. Malumanay na ikan-away ng lalaki ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, huwag masyadong formal. Lahat, umupo na kayo. Nakatutok ang tingin ni James sa lalaking tinawag na sect leader. Mula sa kanyang divine sense, nalaman niya na ang Heaven Eradicating Sect's leader ay isa ring quasi-admin, katulad ng pinaghihinalaan niya noon. Sino ang binata na ito? Umupo ang lalaki sa pinakamataas na upuan ng konseho at maingat na tumingin kay James. Agad na ipinakilala ni Degas si James sa kanya, his name is James Caden. He's from the primordial realm and came to the greater realms ta. Ipinaliwanag niya ang pinagmulan ni James at ang layunin ni James sa pagpunta sa greater realms ng detalyado. Nang marinig ito, tuwang-tuwa ang sect leader. Bumaba siya mula sa pinakamataas na upuan at lumapit kay James. Mabilis na tumayo si James. Hinawakan ng sect leader ang kamay ni James at tuwang-tuwang sinabi, pagkatapos ng napakatagal na paghihintay, may dumating sa atin mula sa primordial realm. Umaasa ang human race na muling bumangon kung buhay pa si Madam Thea. Gumawa ng isa pang pagpapakilala si Degas, James, ito ang sect leader natin. Ang pangalan niya ay Dempsey Wojciech. Kilala siya bilang Mr. Dempsey sa labas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4077. Ikinagagalak kong makilala ka. Bahagyang tumango si James. Pumunta siya sa Heaven Eradicating Sect para makipagkita sa sect. Pinuno at talakayin ang kanyang mga sumusunod na plano. Maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng Primordial Realm, James? Si Dempsey ay palaging nag-aalala tungkol sa Primordial Realm. Siya ay mula sa Primordial Realm. Noong nakaraan, sinundan niya ang kanyang amo upang sakupin ang Greater Realms. Nagpunta sila sa isang misyon upang sirain ang base ng isang tiyak na lahi ngunit nabigo. Malungkot na namatay ang guro sa panahon ng misyon, at iilan lamang sa kanyang mga alagad ang nakaligtas. Si Dempsey ay isa sa mga maswerteng nakaligtas. Ito ay isang napakahabang kwento. Umupo muli si James, huminga ng malalim, at sinabing, pagkatapos ng pagkatalo ng human race, pinakamakapangyarihang tao ang napatay, at ang 10 great races ay tinatakan ang primordial realm. Kasabay nito, naglabas sila ng kakaibang kapangyarihan at nadungisan ang primordial realm. Ipinaliwanag niya ang lahat ng detalyado. Si Thea ay nagplano para sa isang bagong universo na ipanganak. Gayunpaman, ang 10 mahusay na lahi ay nag-iwan ng ilang mga tagamasid. Siya ay natakot na isakatuparan ang natitira sa kanyang plano at ipinadala ako sa Greater Realms upang pukawin ang kaguluhan dito. Dahil sila ay abala sa pag-aasikaso sa mga gawain sa Greater Realms,
hindi sila masyadong nakatutok sa Primordial Realm, nabibili ng oras para sa Primordial Realm. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Dempsey. Huff, walang magawa si Dempsey. Ang 10 dakilang karera ay masyadong malakas. Ni hindi natin kayang harapin ang isa sa kanila, lalo pa kapag nagsanib puwersa sila. Sinabi ni James, si Thea ay gumawa ng mga pagsasaayos matagal na ang nakalipas, na nagbigay daan sa akin na makabisado ang Chaos Power. Ayon sa kanyang plano, kailangan niya akong gumamit ng Chaos Power para makalusot sa Dooms at maging isang senior na awtoridad. Pagkatapos, ako ay magpapanggap bilang isa sa mga Doom at magdudulot ng salungatan sa pagitan ng 10 Great Races. Ang Dooms. Nagulat si Dempsey nang marinig na binanggit ni James ang Doom Race. Oo, may problema ba? Tanong ni James. Tumugon si Dempsey, speaking of the Dooms, I'm reminded that we caught a Doom. He's of a royal heritage of the Dooms. Pinapanatili namin siyang buhay dahil may espesyal siyang status. Nakakulong pa rin siya sa aming piitan ngayon. Agad na nahuli ni James ang mungkahi ni Dempsey at sinabing, sinasabi mo bang maaari akong magkaila bilang kanya at makalusot sa Dooms? Tumanggaw si Dempsey at sinabing, oo. Gayunpaman, hindi ito laro ng bata. Kailangan nating gumawa ng tamang paghahanda at alisin ang ilang maluwag na layunin. Kung hindi, hindi ka nababalik ng buhay pagkatapos makapasok sa teritoryo ng Dooms. Tumingin si James kay Dempsey at pinakinggan siya ng mabuti. Nagpatuloy si Dempsey, na nagsasabi, ang unang problema na kailangan nating lutusin ay ang iyong soul aura. Ang mga Doom ay may iba't ibang soul aura mula sa mga tao. Kailangan nating baguhin ang iyong soul aura at tiyaking wala silang maramdamang kakaiba. Pangalawa, kailangan nating malaman ang pagkakakilanlan ng Doom na ikinulong natin. Sinabi ni James, nakabisado ko na ang Soul Search Art. Magagawa kong hanapin ang kanyang kaluluwa at makuha ang kanyang mga alaala. Kung gayon, ang tanging alalahanin natin ay ang iyong soul aura. Hanggat maaari mong baguhin ang iyong soul aura, madali kang makihalo sa kanila, sabi ni Dempsey. Napasapaw si James sa noo. Ang soul aura ng bawat lahi ay iba. Kahit na itago mo ang iyong soul aura, hindi mo ito maitatago sa mga nilalang na mas malakas kaysa sa iyo. Ito ay magiging isang napakahirap na problemang haharapin. Napaisip si Dempsey. Maraming tao ang nagtipon sa loob ng pangunahing bulwagan, lahat sila ay matataas na opisyal ng Heaven Eradicating Sect. Natahimik sila, hindi makapagbigay ng solusyon. Oh, tama, biglang naalala ni Dempsey ang isang bagay at sinabi, nabasa ko sa isang sinaunang libro na mayroong isang uri ng mahiwagang damo sa Greater Realms. Ito ay tinatawag na Herb of Reclusion. Ito ay may kakayahang itago ang aura ng isang tao. Nandyan din ang Soul Glow, na maaaring gayahin ang aura ng kaluluwa ng anumang lahi. Hanggat maaari mong mahanap ang dalawang halaman na ito, maaari mong itago ang iyong kaluluwa ng tao, maaari mong itago ang iyong kaluluwang raom, sa iyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4078. Umiral si Dempsey mula pa noong Primordial Realm era. Noon, ang human race ay umuunlad at mayroong maraming ancestral na aklat. Kaya, si Dempsey ay nilagyan ng maraming kaalaman. Para matagumpay na makihalubilo si James sa Doom Race, kailangan niyang itago ang kanyang human aura, kumuha ng kopya ng aura ng Doom Race, at i-transplant ito sa kanyang soul aura. Si James ay mahusay din ang kaalaman ngunit hindi pa niya narinig ang mga mahimalang halamang ito. Tinanong niya, saan ko makikita ang Herb of Reclusion at Soul Glow? Bahagyang umiling si Dempsey at sinabing, hindi ako sigurado. Bagamat ang mga ito ay macrocosm herbs lamang, ito ay medyo bihira. Marahil ay ilang malalaking pamilya lamang ang magpapalago sa kanila sa kanilang mga plantasyon. Si Degas, na nasa tabi nila, ay nagsabi, paano kung ipaalam ko sa lahat ng ating intelligence personnel sa buong Greater Realms na magtanong tungkol sa dalawang Empyrean herbs na ito? Kung sino man sa kanila ang makapagbibigay sa atin ng intel tungkol dito, maaari tayong gumawa ng plano para makuha ang mga ito. Bahagyang tumanggo si James at sinabing, sige. Sa sitwasyon natin ngayon, ito ang pinakamagandang paraan. Nga pala, Mr. Dempsey, pakitingnan si Bruce. Agad na pinalabas ni Degas si Bruce mula sa kanyang imbakan na kayamanan. Humiga si Bruce sa lupa ng mahina at walang malay.
Lumapit si Dempsey, tumingkayad, at tiningnan ang mga sugat ni Bruce. Unti-unting naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Maya-maya, napabuntong hininga siya. Alam na agad ng lahat sa hall ang resulta. Si Dahlia ay ayaw pang sumuko at nagtanong, wala ka na ba talagang magagawa, Mr. Dempsey? Umiling si Dempsey at sinabing, naubos na niya ang halos lahat ng kanyang bloodline power at soul power. Kaunti na lang ang natitira sa kanyang katawan. Nabubuhay lamang siya dahil sa kanyang matibay na determinasyon na mabuhay. Sa kasamaang palad, wala akong magagawa para iligtas siya. Bagamat maaari siyang magpumilit ng kaunti pa, magiging baldado na siya sa kama at gugugol ang kanyang natitirang oras. Nagbayad si Bruce ng mabigat na presyo para subukang iligtas ang kanyang mga kaibigan. Bilang isang resulta, siya ay baldado. Tumabi si James at hindi umimik hanggang sa matapos magsalita si Dempsey. Lumapit siya at sinabing, hayaan mong suriin ko siya. Lahat ng tao sa hall ay nakatingin kay James. Nalaman na nila ang pinagmulan at lakas ni James. Kahit na ang landas ng paglilinang ng tao ay pinigilan, maaari siyang tumapak sa ikapitong yugto ng Omniscience Path. Talagang napakanya. Pambihirang tao. James, iligtas mo siya. Napatingin sa kanya si Dahlia na nagmamakaawa. Si James ang tanging pag-asa ni Bruce. Kung kahit si James ay hindi mailigtas si Bruce, wala nang iba pang makapagliligtas sa kanya. Bahagyang tumango si James bilang tugon. Lumapit si James, tumingkayad, at sinuri ang mga sugat ni Bruce. Pagkatapos ng pagsusuri, nakuha niya ang isang mas mahusay na larawan ng kanyang mga pinsala. Ang sigla ni Bruce ay mahina, at ang kanyang kapangyarihan sa linya ng dugo ay lubhang mahina. Siya ay mas mahina kaysa sa isang mortal. Ang kanyang kaluluwa ay mahina rin at malapit ng maglaho. Kasabay nito, ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga sugat, at ang kanyang mga buto ay natamo ng Heavenly Path Power. Nasa puntod na niya ang isang paa niya. Nang makitang huminto si James sa pagsusuri, nagtanong si Dempsey, paano ito? Mailigtas mo ba siya? Hindi sumagot si James. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinimok ang kanyang Life Path H's power. Ang Marangel na life power ay nabuo sa isang puting liwanag at ibinuhos kay Bruce. Gayunpaman, walang epekto ang life power ni James kay Bruce. Nasa limitasyon na ang katawan ni Bruce, at kahit ang kapangyarihan ng landas ng buhay ay hindi siya mailigtas. Nang makita ito, napakunot ang noo ni James. Pagkatapos, ipinatawag niya ang time capsule. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4079. Pinaghiwalay niya ang time capsule sa Crucifer at Exalter. Inalis ni James ang Exalter, naiwan ang Crucifer na umaaligid sa ere. Lumutang sa ere ang katawan ni Bruce bago si James. Inilagay ni James ang Crucifer sa ilang mga Akya points ni Bruce. Pagkatapos, hinimok niya ang kanyang lakas upang maibalik ang sigla ni Bruce. Ang proseso ay tumagal ng ilang araw. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay inalis ni James ang Crucifer. Nanambalik ang pamumula ng mukha ni Bruce, at tila nasa mas maayos na ang kanyang pag-iisip. Pilit siyang bumangon at tumingin kay James nang may pasasalamat. Sabi niya, "Salamat." Kinawayan ni James ang kanyang kamay at sinabing, "Nakakatakot ang forbidden art na ginamit mo. Nagawa ko lang pagalingin ang mga internal injuries mo at pansamantalang napanatili ang sigla ng iyong katawan. Hindi kita lubusang mapagaling. Mabubuhay ka pa ng ilang epochs kung hindi mo gagamitin ang iyong enerhiya. Kung pilit mong susubukan na gamitin ang iyong kapangyarihan, ang iyong katawan at kaluluwa ay hindi agad makakayanan. Sapat na sa akin iyon." Nagpasalamat si Bruce sa oras na iniwan niya. Napakalapit na niya sa kamatayan. Kung hindi tumulong si James, hindi siya makakaligtas. Kahit medyo matagalan pa siya, nakarete siya. At least ngayon ay mabubuhay na siya ng normal. Sinabi ni James na nakapagpapatibay, maaaring gumaling ka kung makakita ka ng ilang pambihirang Empyrean herbs na makakatulong sa iyong kondisyon. Hindi siya nagsasabi ng mga salita ng aliw. Kung muling mamumangga ang puno ng buhay ng space race, tiyak na mapapabuti nito ang kalagayan ni Bruce sa masaganang kapangyarihan nito. Agad na naisip ni Dahlia ang bunga ng buhay at nagtanong, magagaling ba siya ng bunga ng buhay ng lahing kalawakan? Tumango si James, na nagsasabing, kahit na hindi siya ganap na pagalingin nito, ito ay lubos na makikinabang sa kanya.
Tuwang-tuwa si Dahlia. Agad niyang sinabi, pupunta ako sa space race para tanungin sila kung gaano katagal bago magbunga ang puno ng buhay. Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay at sinabing, go ahead. Nagpaalam si Dahlia kay Dempsey at nagmamadaling umalis. Tumingin si Dempsey kay James at sinabing, maaari kang manatili dito sa ngayon, James. Kung makakakuha tayo ng anumang balita tungkol sa mga halamang gamot, ipapaalam ko kaagad sa iyo, at makakaisip tayo ng paraan para makuha ang mga ito. Sige, tumanggo si James. Sa ngayon, ang tanging magagawa niya ay maghintay. Pansamantalang nanatili si James sa Mount Heaven, ang punong tanggapan ng Heaven Eradicating Sect. Alam ng Heaven Eradicating Sect ang tungkol sa mga ginawa ni James, at maging si Dempsey ay nagpakita sa kanya ng malaking paggalang. Inayos ni Dempsey ang isang espiritual na bundok para sa kanya at naglaan ng maraming kasambahay para sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Gayunpaman, pinaghiwa-hiwalay ni James ang lahat ng magagandang maid. Nasanay na siyang mag-isa at hindi mahilig inaalagaan. Ang espiritual na bundok kung saan nakatira si James ay malapit sa pangunahing tuktok ng Mount Heaven. Tinawag itong Mount Behemoth at kung saan ang Empyrean spiritual energy ay ang pinakasagana. Sa likurang bahagi ng bundok Mayhemo ay may talon. Umupo si James sa isang malaking bato bago ang talon at nagsimulang magplano para sa kanyang susunod na hakbang. Sa wakas ay nakarating siya sa punong tanggapan ng Heaven Eradicating Sect. Ngayon hanggat maaari niyang makuha ang Herb of Reclusion at Soul Blue, maaari niyang itago ang kanyang sarili bilang isang Doom. Pagkatapos, maaari siyang makalusot sa Dooms at magsimula ng salungatan sa pagitan ng Dooms at ng iba pang lahi. Sa wakas, nasimulan na niya ang kanyang pangunahing misyon. Natural, kailangan niya ng tulong ng Heaven Eradicating Sect. Kasabay nito, kailangan niyang maging sapat na malakas. Pinlano niyang pumasok sa Doom Race, kunin ang kanilang cultivation method, at ipagpatuloy ang pagpapabuti ng chaos power niya. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 480. Ang kanyang misyon na magdulot ng kaguluhan sa Greater Realms ay magiging mahaba. Matagal ang paghahanda para sa lahat. Kasabay nito, ito ay magiging lubhang mapanganib. Kung tutulungan siya ng Heaven Eradicating Sect, marami sa kanila ang isasakripisyo. Gayunpaman, ang mga miyembro ng Heaven Eradicating Sect ay handang makipagsapalaran. Sa buong taon, ang kanilang pagkakaiba sa lakas sa 10 Great Races ay naging malawak. Marami na sa kanilang mga kasama ang namatay, ngunit patuloy pa rin silang lumaban ng buong tapang laban sa ibang lahi. Umupo si James at nag-iisip tungkol sa mga problemang darating. Marami siyang dapat gawin. Ang pinakamahalaga ay ang mahanap si Thea. Sa pamamagitan lamang ng paghahanap sa reincarnation ni Thea ay maaari niyang malaman ang higit pa tungkol sa universo kung saan siya nagmula. Pagkatapos, maaari silang magkaisa upang ipaghiganti ang lahi ng tao at pangunahan silang umangat sa iba pa sa Greater Realms. Si James ay nakaupo sa isang lotus na posisyon sa likod na bundok ng Mount Behemoth sa loob ng maraming taon. Makalipas ang 30,000 taon, isang magandang babae ang biglang lumapit sa kanya. Nakasuot siya ng puting damit at naglabas ng napaka-glamorous na aura. James, umalangaw-ngaw ang kanyang kaaya-ayang boses. Naglilinang si James ngunit biglang naputol ang boses niya. Nagmulat siya ng mata at tumingin kay Dahlia. Tumalon siya mula sa malaking bato, lumakad palapit sa kanya, at nagtanong, anong problema? May balita ba tungkol sa mga halamang gamot? Tumanggo si Dahlia at sinabing, oo. Gusto ni Mr. Dempsey na ipaalam ko sa iyo. Sige, tara na. Tumanggo si James. Pagkatapos, umalis ang dalawa sa bundok Behemoth. Maraming matataas na opisyal ng Heaven Eradicating Sect ang nagtipon sa pangunahing bulwagan ng tuktok. Umupo si Dempsey sa pinakamataas na upuan, at ang katabi niya ay si Degas. May mga mandilan-ngilan din na nakita ni James noon pero hindi pamilyar. Mr. Dempsey, pinagsalikop ni James ang kanyang mga kamao at binati siya. Agad na tumayo si Dempsey, bumaba mula sa kanyang upuan, at sinabing, huwag kang masyadong formal sa akin. Mula ngayon, ikaw na ang pinuno ng sekta na nagwawakas ng langit. Ang mga tao ng Greater Realm ay susunod sa iyong mga utos. Naniniwala ako na ang
Ang human race ay tiyak na maghahatid ng magandang kinabukasan sa ilalim ng iyong pamumuno. Nagmamadaling iwinagayway ni James ang kanyang kamay at sinabing, hindi ako karapat-dapat na maging leader ng sekta. Ako ay isang tao na marunong lamang magtanim at lumaban. Dapat mong ipagpatuloy ang pamumuno sa Heaven Eradicating Sect. Ayaw ni James na maging sect leader. Aalis na siya para makalusot sa Doom Race. Kaya, hindi siya maaaring manatili sa punong tanggapan upang pamahalaan ang Heaven Eradicating Sect. Kailangan kong makihalubilo sa Dooms. Ang Heaven Eradicating Sect ay mangangailangan ng isang pinuno sa panahong ito. Pagdating ng panahon, gagawin nitong mas mahusay ang pagtutulungan. Sa pagtanggi ni James, hindi na nagpumilit si Dempsey. Umupo ulit siya sa pinakamataas na upuan. Umupo si James sa sulok ng pangunahing bulwagan at nagtanong, nakakuha ka ba ng impormasyon tungkol sa mga halamang gamot? Tumanggaw si Dempsey at sinabing, oo. Ayon sa aming intelligence personnel, isa sa 10 great races ay magkakaroon ng auction sa lalong madaling panahon. Ilalagay nila ang Herb of Reclusion sa auction. Gaano katagal bago ang auction? Tanong ni James. Sumagot si Dempsey, magkakaroon ng malaking auction ang Angel Race, kaya inanunsyo nila ito ng maaga. Auction. Balita ko magkakaroon din ng Acmin Treasures. Ang auction ay magaganap sa halos 3 milyong taon mula ngayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4081. Ang 3 milyong taon ay tila walang hanggan. Gayunpaman, hindi ito masyadong mahaba. Ang mga powerhouse ay gumugugol ng mga epoch sa pag-iisa upang linangin. Tumanggaw si James at sinabing, sige. Maghahanda ako kaagad. Pagkatapos, pupunta ako sa teritoryo ng lahing anghel at mag-iisip ng bibilhin sa auction ng Herb of Reclusion. Aagawin ko ito kung hindi ko makuha sa auction. Nagsuot ng solemn na ekspresyon si James. Ang lahing anghel ay isa sa 10 mahusay na lahi, na ginagawa silang isa sa mga salarin na naging sanhi ng kapahamakan ng human lahi. Kaya naman, hindi maganda ang impresyon ni James sa kanila. Sinabi ni Dempsey, sige. Nag-inquire na ako tungkol sa presyo. Kahit na kailangan nating gastusin ang lahat ng ating pondo, kailangan nating matagumpay na makuha ang Herb of Reclusion. Sino ang kailangan mong sumama sa iyo sa auction? Sige, piliin mo kung sino ang gusto mong samahan. Pinagmasdan ni James ang bulwagan, pinagmamasdan ang lahat ng naruroon. Sa kalaunan, ang kanyang mga mata ay nahulog kay Dahlia. Tinuro niya ito at sinabing, Shieldo. Naituro ko na sa kanya ang isang cultivation method na makakatulong sa pagtago ng kanyang aura bilang tao. Mas ligtas kung samahan niya ako. Tumayo si Dahlia at masiglang sinabi, sige. Hindi kita pababayaan, James. Dempsey said, you should rest for a while more, James. Bagamat ang Herb of Reclusion ay hindi isang mataas na hinahanap na kayamanan, ito ay mahal pa rin. Ang aming sekta ay palaging kulang sa mga mapagkukunan, at kakailanganin namin ng ilang oras upang maghanda. Okay, tumanggaw si James. Pagkatapos ng maikling talakayan, bumalik si James sa kanyang espiritual na bundok upang magpahinga. Sinundan siya ni Dahlia dahil kailangan nilang pag-usapan ang mga detalye. Matapos maabot ang likod na bundok ng Mount Behemoth, sinimulan ni Dahlia na ipaalam kay James ang tungkol sa Angel Race. Bagaman ang lakas ng Angel Race ay hindi masyadong mataas ang ranggo sa 10 Great Races, medyo malakas ang mga ito para sila ay naging isa sa 10 Great Races. At saka, ang Angel Race ay may pambihirang kapangyarihan. We'll have to be very cautious while in their territory. Our goal is to get the Herb of Reclusion, hindi ang pag-alis kaagad sa kanila. Pagkatapos, we'll have to be very cautious while in their territory. Nakangiting sabi ni James, don't worry. I know when to stop and hindi kikilos ng walang ingat. Tumanggaw si Dahlia at sinabing, good, the Angel Race has many Acmins. From what I know, there are about 5 of them, bilang isa sa 10 great races, they have incredible resources, kaya, mahirap malaman kung ilan pa ang powerhouses nila na pinipiling manatiling nakatago. Nagkaroon din si James ng pangkalahatang pag-unawa sa mga lakas ng 10 Great Race. Sa 10 mahusay na karera, ang mga mas mataas na nireranggo sa lakas ay may mas maraming Acmin, samantalang ang mga mas mababa sa ranggo ay may mas kaunti. Ang mga Acmin ay nakakatakot na pag-iral.
Anumang lahi na may akmin ay magkakaroon ng magandang katayuan sa Greater Realms. Kunin ang Bug Race bilang isang halimbawa, isang akmin ang ipinanganak sa kanilang pamilya, at nagbigay ito sa kanila ng lakas ng loob na salakayin ang Cloud Race. Ipinaliwanag ni Dahlia ang lahat ng detalyado. Nagbahagi siya ng impormasyon tungkol sa mga Angel Races Akmins, kanilang mga sandata, at kanilang supernatural powers. Matapos makinig sa kanya ng ilang sandali, nagkaroon si James ng pangkalahatang pag-unawa sa Angel Race. Upang matagumpay na mabili ang Herb of Reclusion mula sa auction, tinipon ni Dempsey ang lahat ng available na source ng Heaven Eradicating Sect at ibinigay ang mga ito kay James. Nakilala ni Dempsey si James sa bulwagan ng Main Peak at sinabing, "Hindi kita sasamahan sa pagkakataong ito, James. I'm leaving everything in your hands. Our sect has a few intelligence personnel in the Angel Races territory. Kapag dumating ka, maaari mo silang kontaken para sa impormasyon." Matigas na sagot ni James, "Sige. Sisiguraduhin kong makukuha ko ang Herb of Reclusion. Kahit mabaygo akong bilhin ito, aagawin ko." Pagkatapos, tumingin siya kay Dahlia at sinabing, "Let's go, Dahlia." Pagkatapos magsalita, humakbang si James sa malayo. Lumitaw siya sa chaos sa labas ng maliit na mundo sa ilang hakbang lamang. Sumunod naman si Dahlia sa likuran niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4082. Ang Angel Race ay matatagpuan sa Thala Realm ng Great Realm. Ang Thala Realm ay napakalakas at pinamumunuan ng lahing anghel. Pagkaalis ni na James at Dahlia sa punong tanggapan ng Heaven Eradicating Sect, walang tigil silang tumakbo patungo sa Thala Realm. Nagbalat kayo sila sa halip na gamitin ang kanilang aktwal na hitsura. Binago ni James ang kanyang sarili sa isang katamtamang hitsura na lalaki. Ang kanyang hitsura ay karaniwan, na nagpapahintulot sa kanya na madaling makihalubilo sa mga pulutong nang hindi nakakakuha ng maraming pansin. Si Dahlia naman ay naging matandang babae na may tungkod. Habang nasa chaos pa, sinabi ni Dahlia, "Nasa unahan lang natin ang Thala Realm." Tinuro ni Dahlia ang isang planeta sa di kalayuan. Ang planeta ay napakalayo pa rin at mukhang isang maliit na butil ng liwanag mula sa kasalukuyang lokasyon nito. Sumulong ang dalawa, at dahan-daang lumaki ang liwanag. Mula sa laki ng bola ng ping-pong, lumaki ito sa laki ng basketball. Sa kalaunan, natagpuan nila ang kanilang sarili na napapalibutan ng nakasisilaw na mga kalawakan. Lumitaw ang dalawa sa labas ng Thala Realm. Pinaalalahanan siya ni Dahlia, na nagsasabing, "Alalahanin ang aming misyon, James. Dumating kami sa Thala Realm para sa Herb of Reclusion. Ano man ang mangyari, mangyaring iwasang kumilos ng walang ingat." Hinawakan ni James ang kanyang ilong at nagtanong, "Bakit? Binigyan ba kita ng impresyon na isa akong impulsive na tao?" "Hindi, pero gusto ko lang ipaalala sa iyo. Sa paglipas ng mga taon, maraming tao ang nasakripisyo dahil sa kanilang galit at pagiging mapusok. Ikaw ang pag-asa ng human race, at ayokong may mangyari sa iyo. Let's go. I know the boundaries." Pumasok si James sa Thala Realm Universe. Mabilis na naglakbay ang dalawa sa Thala Realm Universe. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang nakasisilaw na kalawakan. Halos lahat ng planeta sa kalawakan ay may nakakatakot na Empyrean spiritual energy at isang angkop na lugar upang linangin. Hindi nagtagal, dumating ang dalawa sa labas ng isang malaking planeta. Ang planeta ay napakalaki at mas malaki kaysa sa ilang bituin sa mga pangunahing kalawakan. Itinuro ni Dahlia ang planeta at sinabing, "Iyon ang pangunahing rehiyon ng Thala Realm Universe, Thala Realm. Ito rin ang punong tanggapan ng Angel Race. Ang auction ng Angel Race ay gaganapin sa Thala Realm." Okay, bahagyang tumango si James. Unti-unting pumasok ang dalawa sa Thala Realm habang sila ay nag-uusap. Naramdaman kaagad ni James ang masaganang Empyrean spiritual energy. Ito ay ibang-iba sa ibang Empyrean spiritual energies na nakatagpo niya sa nakaraan. Ito ay may malakas na enerhiya, na hindi pamilyar sa kanya. Ginamit ni James ang kanyang paraan ng paglilinang at sinubukang sumipsip ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay pumasok sa kanyang mga pores at dinalisay upang maging kanyang sariling kapangyarihan. Ang enerhiya dito ay kamangha-manghang. Ito ay napakaangkop para sa mga tao upang linangin, sabi ni James. Ngumiti si Dahlia at sinabing,
Ang lahi ng tao ay maaaring bumangon sa greater realms at magtanim ng takot sa ibang mga lahi dahil napaka-espesyal tayo at kayang umangkop sa anumang uri ng kapangyarihan. Tanging ang mga nilalang mula sa angel race ang maaaring sumipsip at magpino ng enerhiya ng Thaler realm. Gayunpaman, tayo, mga tao, ay madaling pinuhin ang anumang uri ng kapangyarihan hanggat mayroon tayong tamang paraan ng paglilinang. Maikling paliwanag ni Dahlia. Oh, ganun ba? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4083. Nagulat si James dahil hindi niya ito alam. Sa universo na pinanggalingan niya, sino mang may buhay na nilalang ay maaaring linangin ang Empyrean spiritual energy. Ang mga nilalang ng Dark World ay ang tanging exception. Hindi maabsorb ng mga nilalang ng Dark World ang enerhiya mula sa kanilang universo. Samantala, ang mga nabubuhay na nilalang ng kanilang universo ay hindi maaaring pinuhin ang kapangyarihan ng madilim na mundo, dahil magdudulot ito sa kanila ng discomfort at kaagnasan ang kanilang laman. Bumulong si James, hindi ko alam na ang human race ay napakaganda. Ang lahi ng tao ay makapangyarihan at may malaking potensyal. Kaya, mabilis silang umangkop at lumakas sa greater realms sa maikling panahon lamang. Nagdulot ito ng pananakot sa ibang lahi. Sa huli, nagpasya silang magkaisa at alisin ang mga tao. Ang lahi ng tao ay tiyak na babangon muli. Tumingin si James sa napakalaking planeta sa harap niya at sinabing may determinasyon, balang araw sa hinaharap, tayo, mga tao, ay magkakaroon din ng punong tanggapan. Malaya tayong makakagala sa greater realms nang walang takot at buong pagmamalaking ipahayag ang ating lahi. Nakaramdam ng emosyon si Dahlia sa sinabi ni James at bahagyang nabulunan. Ang bawat isa sa atin ay umaasa para sa parehong bagay. Ang bawat henerasyon ng human race ay nagsumikap na makamit ang karaniwang layuning ito. Naghirap at nagsakripisyo kami sa pag-asang makamit namin ang aming mga pangarap. Inalo siya ni James, na nagsabing, sige, isantabi na natin ang malungkot na paksang ito at magpatuloy. Dahil hindi nakatira si James sa Primordial Realm era, hindi niya naintindihan ang mga pangyayari noon. Hindi rin niya ma-relate ang damdamin ng mga tao na nakaligtas sa Primordial Realm era, ni hindi niya alam kung gaano sila nagdusa sa mga nakaraang taon. Humakbang si James sa Thaler realm. Ang Mount Spirit ay kung saan matatagpuan ang punong tanggapan ng angel race. Malapit sa Mount Spirit ay isang maunlad na lungsod na tinatawag na Ferristed. Diretso sa Ferristed sina James at Dahlia dahil doon gaganapin ang auction. Inihayag na ng angel race ang kanilang auction, at maraming powerhouses mula sa buong Greater Realms ang dumating sa Ferristed. Maging ang mga walang matataas na ranggo sa paglilinang ay nakiisa sa kasiyahan. Ang angel race ay isa sa 10 great races. Dahil nagsasagawa sila ng auction, maglalabas sila ng maraming pambihirang kayamanan. Kahit na kaya nilang bilhin ang mga kayamanan, ang mga nilalang na ito ay masaya na makita lamang sila. Maraming nilalang ang nagtipon-tipon sa labas ng Ferristrad, nakapila sa maayos na paraan upang makapasok sa lungsod. Ang auction na ginanap ng angel race ay isang malakihang kaganapan. Ang mga takot na karera na may lihim na motibo ay magdudulot ng gulo sa panahon ng auction. Ang angel race ay may napakahigpit na seguridad sa labas ng lungsod. Ang bawat isa ay susuriin ang kanilang mga pagkakakilanlan. Nakita ito ni James at Dahlia, kaya't ang Heaven Eradicating Sect ay naghanda na ng makatwirang pagkakakilanlan para sa kanilang dalawa. Pumila ang dalawa at naghintay ng 300 taon. Makalipas ang 300 taon, sa wakas ay turn na nila na pumasok sa lungsod. Sa kanilang mga pekeng pagkakakilanlan, madali nilang napasok ang Ferristed. Matapos makapasok sa lungsod, nakahanap ng pansamantalang matutuluyan ang dalawa. Ngayong nakarating na sila sa Ferristed, kailangan nilang humanap ng paraan para makakuha ng mga imbitasyon sa auction. Ang isang malaking bilang ng mga nilalang ay dumating upang lumahok sa auction. Sa kasamaang palad, imposibleng mapaunlakan ang lahat. Ang mga walang kilalang background o katayuan ay hindi karapat-dapat na makatanggap ng mga imbitasyon sa auction. Ang Heaven Eradicating Sect ay walang koneksyon para makakuha ng mga imbitasyon, kaya nasa kay James at Dahlia na sila ay imbitahan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4084. Sa loob ng lungsod ng Ferristed ay isang espiritual na bundok na tinatawag na Mount Himberlane.
Ang Mount Timberlane ay isa sa mga ari-arian ng Angel Race, at inupahan nila ang karamihan sa mga independenteng courtyard sa bundok. Nagrente rin sina James at Dahlia ng isang independenteng patio sa Mount Timberlane sa loob ng 3 milyong taon hanggang sa matapos ang auction. Sa loob ng courtyard, umupo si James sa isang resting area. Tumabi si Dahlia kay James. Tumingin siya sa kanya at nagtanong, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ngayong nakarating na tayo sa lungsod kung saan gaganapin ang auction, paano tayo papasok? Tao tayo at kaaway ng lahing anghel. Hindi kami kailanman makakakuha ng imbitasyon. Bukod dito, hindi rin makakakuha ng mga imbitasyon ang aming mga pekeng pagkakakilanlan. Napahawak sa baba si James na nag-iisip. Tapos, sabi niya, mayroong 3 milyong taon pa bago ang auction. Huwag kang mag-alala, makakapag-isip tayo ng isang bagay sa huli. Tinanong ni Dahlia, mayroon ka bang masamang plano? Umiling si James at sinabing, hindi. Tumingin si James sa kanya at sinabing, by the way, dapat kilala mo ang intelligence personnel ng Heaven Eradicating Sect sa Ferristed, di ba? Makipag-ugnayan sa kanila at tingnan kung may anumang paraan para makakuha ng imbitasyon. Sige, tumanggo si Dahlia. Pinaalalahanan siya ni James, mag-ingat ka. Alam ko, bilang miyembro ng Heaven Eradicating Sect, si Dahlia ay palaging maingat habang lumilibot sa Greater Realms. Hindi siya gagawa ng anumang bagay nang walang ingat. Tumalikod si Dahlia at lumabas ng courtyard house. Hinihintay siya ni James. Ang courtyard house kung saan siya matatagpuan ay pag-aari ng Angel Race. Pinoprotektahan ng isang pormasayon ang bawat patio, na pumipigil sa mga divine senses ng mga tagalabas na tumagos sa lugar. Napakahusay ng mga pagsukat ng lihim nito. Sinubukan ni James na madama ang sitwasyon ng mga panlabas na patio, ngunit lahat ng mga ito ay protektado ng mga pormasayon, at hindi niya makita kung anong uri ng mga nilalang ang naninirahan doon. Sa ngayon, walang magawa si James at naghihintay na lang siya sa bakuran para bumalik si Dahlia na may dalang impormasyon. Umalis si Dahlia upang mangalap ng impormasyon at bumalik pagkaraan ng 1 buwan. Pagbalik niya, nagmamadaling nagtanong si James, kumusta? May natuklasan ka ba? Frustrated na sagot ni Dahlia, nakipagkita ako sa ilan sa aming intelligence personnel sa Angel Race, pero wala silang masyadong alam. Alam lang nila na ang mga powerhouse ay karapat-dapat na lumahok sa auction. Sa iyong lakas, tiyak na makakakuha ka ng liham ng imbitasyon. Gayunpaman, tayo ay mga tao. Kung pupunta ka sa Angel Race para humingi ng imbitasyon, natatakot akong patayin ka bago ka pa makalapit sa headquarters nila. Anong gagawin natin ngayon, James? Nag-aalala si Dahlia. Marahang ikan-away ni James ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangang magpanik. Mayroon kaming sapat na oras. Mag-isip pa tayo ng iba. Sige, tumanggo si Dahlia. Makakaasa lang si Dahlia kay James para makakuha ng mga imbitasyon sa kanila. Pagkatapos, gumala si James sa Ferristed, naghahanap ng impormasyon tungkol sa pagkuha ng mga liham ng paanyaya. 1 milyong taon ang lumipas sa isang kisap mata. Sa kasamaang palad, hindi pa rin nakahanap ng paraan si James para makakuha ng mga imbitasyon sa auction. 1 milyong taon na ang lumipas, at 2 milyong taon na lang ang natitira bago ang auction. Bagamat tila maraming oras, hindi naman talaga ito gaano at lilipas sa isang kisap mata. Naging balisa din si James. Sa gabi, nakaupo si James sa damuhan ng bakuran. Ngumunguya siya ng dayami at dismayadong tumingin sa mabituing gabi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4085. James, isang magandang babae ang lumapit sa kanya. Agad siyang bumangon sa damuhan at nagtanong, ano ito? May balita ka ba? Sinabi ni Dahlia, ang Prinsesa Leilani mula sa Lahing Anghel ay magsasagawa ng isang pagtitipon upang salubungin ang mga powerhouse na dumating sa lungsod sa Mount Eden ng Ferristed. Kumunot ang noo ni James at nagtanong, ano ang kinalaman niyan sa mga imbitasyon ng auction? Paliwanag ni Dahlia, mahilig makipagkaibigan si Leilani sa ibang lahi. Kung magiging kaibigan namin siya, magiging madali para sa kanya na makakuha ng mga imbitasyon para sa amin na may status niya sa Angel Race. Napaisip si James. Ito ang tanging magagamit na opsyon sa ngayon. Kailangan ko ang bawat detalye tungkol sa kanya, sabi ni James. Naimbestigahan ko na ang lahat tungkol sa kanya.
Sabi ni Dahlia, si Leilani ang prinsesa ng Angel Race at may napaka-impluwensyang katayuan. Ang kanyang ama ay ang Angel Race's Lord. Ayon sa mga alingaw-ngaw, siya ay isang napakalakas na quasi-Akmin. Ayon sa sistema ng pagraranggo ng Angel Race, siya ay isang nine-winged angel. Nagsimula siyang magbahagi ng impormasyon tungkol kay Leilani Amani. Matapos malaman ito, nagtanong si James, kailan niya gagawin ang pagtitipon na ito. Mayroon bang anumang mga kinakailangan at paghihigpit? Sumagot si Dahlia, 30,000 taon na ang nakalipas. Walang anumang mga paghihigpit. Hanggat nakabisado mo ang isang natatanging supernatural power, maaari kang magtungo sa Mount Eden. Magdaraos siya ng kompetisyon. Ang kompetisyon ay hindi tungkol sa lakas ng paglilinang ng isang tao ngunit ang pagiging natatangi ng iyong supernatural na kapangyarihan. Kung makakapag-rank ka sa nangungunang 3, magkakaroon ka ng pagkakataong maging kaibigan niya. Kung gayon, madaling humingi ng liham ng imbitasyon. 30,000 taon. Kumunat ang noo ni James. Ang 30,000 taon ay isang mahabang panahon para sa mga ordinaryong tao. Gayunpaman, lilipas ito sa isang kisap mata para sa mga powerhouse. Ito ay hindi isang kompetisyon tungkol sa lakas ng paglilinang, ngunit supernatural powers. Pinagkadalubhasaan ni James ang maraming supernatural powers at secret arts. Marami sa mga ito ay forbidden art. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay supernatural powers na natatangi sa human race. Kung ginamit niya ang mga ito, malalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Sa natitirang 30,000 taon, kailangan niyang lumikha ng kakaibang supernatural power upang madaig ang iba pang mga kalahok. Kahit na hindi siya makakuha ng isang magandang ranggo, ang kanyang layunin ay makakamit hanggat maaari niyang makuha ang atensyon ni Leilani. TC. Sige, na-dismiss ka na. Hayaan mo akong pag-isipan ito sandali. Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay. Sige, tumanggaw si Dahlia at tumalikod na para umalis. Ginawa na niya ang lahat para matulungan si James, at ang iba ay nasa kanya na. Humiga si James sa damuhan at tumangala sa mabituing kalangitan. Nagsimula siyang mag-brainstorming ng mga ideya para makuha ang atensyon ni Leilani. Oh, ino. Agad na lumiwanag ang mukha ni James. Bigla niyang naisip ang blossoming, ang forbidden art na ginamit ni Emperor Jabari. Hindi na perpekto ni Emperor Jabari ang blossoming. Gayunpaman, ginawang perpekto ito ni James matapos itong malaman. Bagamat hindi ito kahanga-hanga sa Greater Realms, isa ito sa pinakamagandang supernatural powers. Dahil babae si Leilani, mahilig siya sa magagandang bagay. Kaya, napagpasyahan ni James na maakit niya ang atensyon ni Leilani kung ipapalabas niya si Blossoming sa kompetisyon. Kung hindi, kailangan niyang maghanap ng ibang paraan upang makakuha ng mga imbitasyon sa auction kung siya ay nabigo. Matapos makabuo ng isang plano, hinintay ni James ang kompetisyon ng may kapayapaan ng isip.